Maaga pa lamang ay kailangan na ni Jean na punuin ang mga baldeng iniigib niya para sa kanyang mga customer. Siya kasi ang nag-iigib sa kanilang puok at kilala na siya ng mga tao doon. Iyon na lamang kasi ang kanyang hanap buhay. Kahit konting halaga lang ang binibigay sa kanya, sumasapat naman iyon para mabuhay sa araw-araw. Palagi siyang nag-iigib kay Maam Salvi, isang mayaman na matandang dalaga. Hindi naman sa matanda kasi 40 na ang edad nito, ay wala pa ring asawa't mag-isa na lang sa buhay, kaya doon malakas ang kita ni Jean dahil malaki ito kung mag-abot ng bayad. Isang araw, papunta na si Jean sa bahay ni Maam Salvi para kunin na yung mga baldeng ipapaigib nito. Nagtataka naman si Jean kung bakit kailangan pang magpaigib ni Maam Salvi pwede naman itong magpa-deliver dahil nga sa mapera ito. Saka mayroon din naman itong sariling tangke ng tubig sa malaking bahay, kaya ganun na lamang ang pinagtataka niya. Pero dahil nga sa kailangan niya ng pera, kaya isinawalang bahala na lamang iyon ni Jean. Naisip na lang niya na siguro ganoon lang talaga si Maam Salvi, matulungin at siguro naawa lang ito sa kanya. Nasa tapat na ng malaking bahay si Jean at kumatok na siya sa pintuan. Ilang saglit pa, bumungad sa kanya si Maam Salvi na nakapantulog lang at maiksi ang suot nitong pang-ibabang saplot. Napamangha naman si Jean dahil nga sa may edad na si Maam Salvi. Ngunit bakas pa rin dito ang kaseksihan nito at para bang nasa 20 lang ang edad nito. Naputol lang ang paghahalusinate ni Jean nang magtanong ito sa kanya, "Oh, Jean. Ang aga mo ngayon nakangiting sambit ni Maam Salvi sa kanya. "Halika, pasok ka muna Jean, nandoon sa loob ang mga container na igib mo," anito sa kanya at agad namang pumasok si Jean. Tinanong pa siya kung nakapag-almusal na ba siya, tumango na lamang siya sa matandang babae. Namamangha si Jean sa loob ng bahay dahil sa malawak ang loob noon at nagtataka kung bakit si Maam Salvi lang ang mag-isang naninirahan sa bahay. Habang papasok si Jean sa loob at kukunin na ang mga galong pupunuin niya, hindi naman niya namalaya na sinusundan na lamang siya ng babae at nagulat pa nang magsalita ito sa kanya. "Ilang taon ka na ba, Jean?" tanong naman sa kanya na kanyang ikinagulat. 17 na po Maam," tipid niyang sagot rito habang papalabas na ng bahay si Jean. Inigilan siya ni Maam Salvi at inalok na magkape muna bago siya umalis. Hindi naman tumanggi si Jean at agad na pinaunlakan ang alok nito sa kanya nang tumungo na si Maam Salvi sa kusina para ipagtimpla siya ng kape. Siya naman ay umupo roon sa may sofa. Kitang-kita pa rin ni Jean ang babae at pinagmamasdan niya iyon habang nagtitimpla ito ng kape na para sa kanya. Namamangha si Jean rito dahil nga nakatalikod si Maam Salvi sa kanya at talagang pinakakatitigan niya ito. Nagulat na lamang siya nang bigla na lamang itong yumuko. Hindi niya namalayan na umiinit ang kanyang pakiramdam. Alam naman ni Maam Salvi na nakatitig sa kanya si Jean, dahilan para akitin niya pa itong lalo. Matagal na niya kasing hindi nararanasan ang bagay na iyon at para bang nais niyang si Jean ang gagawa noon sa kanya. "Ano nga palang pinagkakaabalahan mo?" tanong bigla ni Maam Salvi. Wala naman po. Nag-iisip lang kung paano kikita ng malaking pera," sagot ni Jean. "Gusto mo bang magkaroon ng malaking pera?" mapanuksong tanong ni Maam Salvi habang palapit sa kanya. Habang nakaupo si Jean, hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin dahil nga kay Maam Salvi. Wala mang alam si Jean sa bagay na iyon, ngunit alam niya ang nangyayari sa kanya. Tumayo siya at dahan-dahang tumungo sa likod ni Maam Salvi na inaakala niyang hindi siya nito napapansin. Nang nakatayo na si Jean sa likod ni Maam Salvi, hindi niya alam kung ano ang gagawin bagkus ay tumayo lamang siya at nagulat na lamang siya nang magsalita ito, "Ano? Tatayo ka na lang ba?" Mahina ang tanong nito sa kanya na para bang inaakit siya nito na siya namang ikinagulat ng tenga niya dahil sa narinig. Agad namang hinawakan ni Jean si Maam Salvi. Agad na humarap sa kanya si Maam Salvi at ngayon nagkakatitigan na sila, kaya nahihiya na lamang si Jean at yumuko siya nang biglang kinuha ng babae ang kanyang kamay at saka iyon inilagay sa braso nito. Unti-unti ay naglapit na ang kanilang mga labi. Naghinang ang kanilang mga labi ni Maam Salvi at hindi nga nagtagal, hindi na nila napigilan ang mga sarili at nagawa na nila ang bagay na talaga namang pinananabikan ni Maam. Hindi nga malaman ni Maam Salvi ang gagawin ng mga oras na iyon, para siyang mababaliw dahil sa nararamdaman niya. Hindi siya nagkamali na kay Jean niya ipagkaloob ang bagay na iyon. Lupaypay si Jean na nakahiga sa kama ng sila ay matapos habang katabi si Maam Salvi. Hindi sila gumawa ng ingay at nakiramdam silang pareho.
Nabasag na lamang ng ingay ng magsalita si Jean. Grabe ka, Ma'am Salvi, kakaiba ka. Sana maulit natin, sambit ni Jean rito habang nakapikit si Ma'am Salvi na nakahiga pa rin, pagod na pagod. Huwag kang mag-alala, Jean. Palagi na. Nating gagawin ito dahil ang sarap mong makasama, talagang ibinigay mo yung gusto ko, sabat naman ito sa kanya na ikinangiti niya. Inalok pa siya ni Ma'am Salvi na doon na lamang tumira kasama ito dahil wala naman itong kasama sa bahay at malungkot nga naman kapag mag-isa. Agad namang napaisip si Jean at hindi nagtagal tinanggap niya ang alok ng babae. Tumayo na silang pareho at hinila si Jean papasok sa banyo. Sabay rin silang naligo at sabay na nagbihis. Ilang saglit pa ay nagpaalam si Jean na uwi muna siya sa bahay dahil kukunin niya ang mga damit niya at doon na nga siya titira kay Ma'am Salvi. Masaya naman si Jean habang papaalis sa bahay na malaki at napapaisip na lamang siya na napakaswerte ng kanyang buhay dahil sa nakilala niya si Ma'am Salvi. Hindi nagtagal ay nakarating na si Jean sa kanyang barong-barong at kinuha lahat ng gamit at inimpak iyon. Habang patapos na siya ay agad naman niyang nakita ang sarili dati sa larawan kung saan napakahirap ng buhay niya nung siya ay maliit pa lamang. Ngayon ay nakatagpo siya kagaya ni Ma'am Salvi at ngayon makakaalis na siya sa buhay na kinalalagyan niya ngayon. Hapon na nang bumalik si Jean sa bahay ni Ma'am Salvi, bit-bit ang kanyang mga gamit. Agad naman siyang tumawag sa loob at hindi rin nagtagal pinagbuksan siya ni Ma'am Salvi. Ngayon ay nasa loob na siya ng isang magarang bahay at tumungo na sila sa silid niya kung saan siya matutulog. Habang nasa loob na sila ng silid niya, kaagad naman siyang yapos ni Ma'am Salvi at nagsalita na agad siya nitong na-miss. Napangiti na lamang si Jean dahil sa kung anong nakita nito sa kanya na siya namang parang ikinabaliw ng babae sa kanya. Dumampi naman ang mga labi nilang dalawa at agad na pinagsaluhan ang isa't isa. Hindi rin nagtagal ay natapos na sila at sabay ayos naman ito sa mga gamit niya habang siya yung pinagsisilbihan ng babae. Napapaisip na lamang siya na napakaswerte niya at hindi pa siya makapaniwala sa nangyayari dahil sa parang nananaginip lamang siya ng mga oras na iyon. Kinurot na lamang niya ang kanyang pisngi dahil sa baka nananaginip nga lang siya. Nakaramdam naman siya ng sakit at napangiti na lang siya dahil sa hindi siya nananaginip at totoo lahat ng nangyayari. Ilang saglit pa, tumayo siya at tumungo sa likod ni Ma'am Salvi habang patuloy sa ginagawa nitong pag-aayos sa kanyang gamit. Nagpapasalamat siya rito at ganoon na lamang ang mahigpit na yakap nito. Napangiti na lang si Ma'am Salvi sa kanya at sinabing, "Huwag kang magpasalamat sa akin, Jean. Dapat nga akong magpasalamat sa'yo dahil sa'yo ko lang naramdaman na hindi ako nag-iisa." Emosyonal na sambit nito sa kanya at hinalikan pa siya nito. Parang mag-inang silang dalawa sa tingin ng ibang tao, pero sa kanila ay para silang mag-asawa. Lumabas naman na sila at nadatnan ni Jean na nakahain na pala ang pagkain at napakarami naman ng handa para sa kanilang dalawa. Sa tanang buhay ni Jean, noon pa lamang siya nakakain ng totoong pagkain at ganun na lamang ang sabik niya natikman lahat ng mga pagkain sa harap niya. Napangiti na lamang sa kanya si Salvi dahil parang gutom na gutom siya at hinayaan na lamang siya nito at sinabihang dahan-dahang kumain, baka siya'y mabulunan at marami pa itong pagkain na inihanda para lang sa kanya. Nang matapos na sila sa pagkain agad naman iyong niligpit ni Salvi, habang si Jean ay parang amo na pinagsisilbihan. Nakangiti naman si Jean sa gawin ni Salvi nang makita niyang ganoon pala kaputi si Salvi, at ang kinis ng balat nito ay hindi pa rin nagsasawa si Jean na pagmasdan si Salvi habang patuloy na nililigpit ang kanilang pinagkainan. Bigla naman siyang tumayo at tumungo kay Salvi at napangiti na lamang at nasambit niya rito na ang ganda nitong pagmasdan kaya niyapos niya ito at binuhat si Salvi at pinaupo sa mailababo. Agad namang hinalikan ni Jean ang babae at hindi na nagdalawang isip pa at pinag-isang muli ang kanilang mga katawan. Para bang mababaliw naman si Salvi sa kanyang ginagawa ng mga oras na iyon kasi ang pinapangarap ng babae habang patuloy pa rin si Jean ay bigla namang may tumawag sa cellphone ni Salvi kaya tinungo ni Salvi ang kinaroroonan ng cellphone. Sumunod naman si Jean rito at sinagot na ni Salvi ang telepono at ang kaibigan pala nitong babae ang nasa kabilang linya ang tumawag. Habang wala namang pakialam si Jean at pinagpatuloy niya pa rin ang naudlot na laban. Napapasinghap na lamang si Salvi habang patuloy ito sa pakikipag-usap sa telepono. Narinig na lamang ni Jean na parang nag-aalala na yung kausap niya rito, ngunit nagulat pa siya nang pinapunta nito ang babaeng kausap nito sa bahay nito.
Hinayaan na lamang ni Jean iyon bagkos pinagpatuloy ang ginagawa niya. Ilang saglit pa ay binaba na ni Salvi ang tawag at parang lakad kabayo sila patungo sa sofa at doon na nga sila pumwesto. Hindi nga rin nagtagal at pareho nilang narating ang dulo. Napahiga si Salvi sa kanyang kaya at ilang minuto pa ang katahimikan nang biglang magsalita si Salvi. Narinig mo ba yung mga pinag-usapan namin ng kaibigan ko? Kanina lang, Jean, tanong ni Salvi sa kanya. Hindi ko po masyadong narinig at nakatuon po yung atensyon ko sa inyo, sabat naman ni Jean na parang nagtataka pa. Bakit po, Ma'am Salvi? Pwede ko bang malaman kung anong pinag-usapan ninyo? Nagtatakang tanong pa ni Jean sa babae. Yung kaibigan ko na iyon kasi gusto rin na gawin na ang bagay na ito, mahinang wika nito sa kanya na kanya namang ikinagulat. Ano po iyon, Ma'am? Bakit naman po, naguguluhang tanong ni Jean kay Ma'am Salvi. Agad namang nagpaliwanag si Salvi kay Jean na nagpagulo sa kanya. Kanina kasi nung umuwi si Jean ay agad namang tumawag si Salvi sa kaibigan nito at kinuwento lahat ng nangyari sa kanila kanina at gusto rin daw nito na subukan ang bagay na iyon, nangungulila din kasi ito sa bagay na iyon. Nagulat man si Jean sa narinig na tuwa naman siya dahil nga sa hindi niya maintindihan kung ano nga ba ang meron kay Salvi kung bakit ganoon ito sa kanya. Pumayag naman si Jean dahil nga sa wala naman siyang magagawa dahil nga sa kagustuhan din iyon ni Salvi. Ilang oras pa nang ganoon ay nakatulog silang pareho sa sopa dahil sa pagod na naganap sa kanilang dalawa. Nagising na lamang si Jean na wala si Salvi sa kanyang tabi, kaya agad siyang bumangon at tumungo sa silid nito. Nadatnan na lamang ni Jean si Salvi sa banyo kung saan ito naliligo. Pumasok naman si Jean at agad na naligo kasabay nito. Wala namang tutol si Salvi roon. Habang patuloy silang naliligo sa loob ay agad namang sinabi sa kanya na mag-ayos na siya ng kanyang sarili. Tinulungan pa ni Salvi si Jean na maligo at wala namang tutol si Jean rito. Ilang saglit pa, nauna si Salvi lumabas dahil nga sa mag-aayos ito ng kanilang makakain, habang si Jean naman parang excited dahil nga sa sinabi ni Salvi sa kanya. Nagagalak siya, hindi niya alam kung anong itsura ng babae at kung maganda ba ito katulad ni Ma'am Salvi. Ilang saglit pa, lumabas na din si Jean sa banyo at agad na tumungo sa kanyang silid para magbihis. Hindi rin nagtagal lumabas na rin siya at nakita niya si Salvi na nagluluto na ng kanilang agahan. Kaya naisipan na lamang ni Jean na mag-ayos ng bahay dahil nga sa hapon pa naman darating ang bisita ni Salvi. Ilang minuto pa ng paglilinis ni Jean, tinawag naman siya ni Salvi dahil nga sa kakain na sila. Agad namang tumungo roon si Jean at sinaluhan niya na ito sa pagkain. Habang patuloy sila sa pagkain ay nagtatanong naman si Jean kung anong trabaho ni Salvi at bakit nito kalaki ang bahay nito. Nalaman na lamang ni Jean rito na lahat ng kanyang nakikita ay minana nito sa mga namayapang magulang dahil nga sa malaki ang naiwang pera nito kaya na nitong mabuhay kahit na hindi na ito magtrabaho, kaya ganon na lamang ang ikinagulat ni Jean sa narinig. Kapag nagkataon na doon siya manirahan na habang buhay tiyak na mapupunta sa kanya lahat, ang kailangan lamang niya ay diskarte nang sa ganoon makuha niya pa ang loob ni Ma'am Salvi. Lumipas nga ang mga oras, sumapit na ang hapon, ang inaabangan ni Jean ay palapit na ng palapit. Tumawag kasi ang kumari ni Salvi na malapit na raw ito. Hindi nga nagtagal at dumating na nga si Maria, ang babaeng kumari ni Salvi. Hindi inaasahan ni Jean na katulad ni Salvi, napakaganda rin ni Maria, makinis, matangkad at maputi ang balat, idagdag pa na sosyal ang bawat kilos, mukhang mas maganda pa ito kay Salvi. Sa hindi malamang dahilan nakaramdam ng kakaibang galak si Jean, alam niyang sa hindi kalaunan ay magagawa na rin nila ang bagay na iyon ni Maria. Marami nga itong dalang masasarap na pagkain at mga mamahaling inumin, mukhang balak yata ng dalawang mag-inuman. Pasimple namang sulyap ang iginagawad ni Jean kay Maria, halos hindi na kasi siya makapaghintay na sumapit ang oras na yayain siya ni Maria. Malagkit din ang tinging iginagawad nito sa kanya, mukhang hindi na rin ito makapaghintay. Lihim na lamang na natutuwa si Jean nang magsimula na silang mag-inuman. Talagang noon lamang niya natikman ng ganoong klaseng mga pagkain, lalo na iyong mamahaling alak. Nagkwentuhan pa nga ang dalawa habang masayang nag-iinuman. Siguro ay sinasadya ng mga itong maglasing bago simulan ang hab na magaganap. Sa hindi inaasahan ni Jean na malasing na si Salvi, hinila na siya nito sa silid nito at sumunod naman sa kanila si Maria. Hindi naman nalasing si Jean at kaunti lang naman ang kanyang ininom. Nang makapasok sa silid, kaagad siyang itinulak ni Salvi sa gawin ng malambot na kama. Hinayaan na lamang ito ni Jean at nakita niyang sininyasan ni Salvi si Maria na siya ay lapitan.
Tutok naman sa kanya na ang mga mata ni Maria puno ng pangaakit ang mga titig nito, hanggang sa tuluyan na nga itong makalapit sa kanya, namumungay ang mga mata nito at talaga namang kakaiba ang titig na iyon na palunok si Jean. Ilang minuto pa natagpuan na lamang niya ang sarili na halos mabaliw na dahil sa sobrang kasiyahan. Sunod-sunod na napamura si Jean nang maramdaman niyang tuluyan na nga niyang narating ang dulo, ganun pa man, wala yatang balak na huminto ang babae. Sa tanang buhay ni Jean noon lamang niya naranasan na magawa ang bagay. Na iyon talaga nga sigurong mapalad siya sa bagay na iyon, inabot pa nga sila ng ilang oras sa kanilang ginagawa hanggang sa tuluyan na ring makamit ni Maria ang inaasam-asam nitong dulo.